Para masigurong hindi nasasayang ang buwis ng taong bayan, ipinag-utos ng Bureau of Internal Revenue ang malawakang tax fraud audit laban sa mga kontratista ng maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, palalawakin din ang lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno upang magsugpo ang pandaraya at katiwalian. Si Creslin Catarong para sa balita. Ipinag-utos ng pamunuan ng Bureau of Internal Revenue ang masusing pag-audit sa lahat ng kontratistang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., inatasan na ang lahat ng regional at district offices na magsagawa ng parallel audit sa mga contractors upang tiyakin na tama at kumpleto ang kanilang tax compliance. Kung mapapatunayan na kulang o mali ang kanilang binayarang buwis, hindi sila i-issuean ng updated tax clearance. Ibig sabihin nito ay madi-disqualify sila sa susunod na mga government procurements at masususpindi din ang final settlement ng kanilang mga kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Ipinaliwanag ni Lumagi na sa ilalim ng Revenue Regulations No. 17-2024, obligadong kumuha ng updated tax clearance ang lahat ng government contractors bago maaprubahan ang final settlement ng kanilang kontrata na iba pa sa initial tax clearance na hinihingi sa eligibility stage. Ang clearance na ito ay nagpapatunay na wala silang utang sa buwis at naihain at nabayaran na nila ang lahat ng kaukulang buwis. Iba pa ito sa initial tax clearance na kinakailangan naman ito sa eligibility phase ng procurement, sa updated clearance bago ang final settlement. Dagdag ng BIR Chief, masinsinan ang verifikasyon sa tax obligations ng contractors. Kapag napatunayang may kulang o hindi tama ang tax filings, agad na sisingilin ng ahensya ang deficiency taxes at maaari ring magpataw ng diskwalifikasyon sa susunod na bids, suspensyon ng contract settlements, at tax alien sa kanilang mga kontrata upang masiguro ang proteksyon ng pondo ng bayan. Kung mapatunayang may intensyonal na pandaraya, posibleng kasuhan ang mga kontratista ng tax evasion. Ito ay hindi lang simpleng administrative process lang. Ang layunin nito ay tiyakin na lahat ng kumikita mula sa proyektong pinondohan ng buwis ng taong bayan ay nagbabayad din ng tamang buwis. Kasabay nito, tiniyak ni Lumagi na lalawakan din ang lifestyle checks hindi lamang sa contractors at may-ari ng mga kumpanyang sangkot sa government projects, kundi pati na rin sa mismong mga opisyal ng gobyerno. Layunin nito na alamin kung ang kanilang mga assets gaya ng bahay, sasakyan at negosyo ay tumutugma sa kanilang idineklarang kita at binayarang buwis. So, titingnan natin kung saan din hantong ito dahil lalawak ng lalawak ang magiging investigasyon ng BIR. Ang layunin lang naman dyan makita kung tugma ba ang kanilang mga assets doon sa mga binayad nilang buwis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.